Inay, Naglakas loob kang maglagay ng saffron sa lugaw ng nanay mo? hindi ko ginawa yun. Matigas ang ulo mo. Kung hindi kita papaluin ngayon, hindi mo malalaman kung sino ang masusunod sa bahay na to. Mahal, huwag mo namang sisihin si Xiao Tuanzi. Magkakaroon na tayo ng pangalawang anak, naiintindihan ko kung bakit siya gumagawa ng ganitong kalo. Oh Han, Kailangan na siyang paalisin ngayon. Naglakas loob kang itulak ang Itay, inay, huwag niyo akong iwan. Aalagaan ko ng mabuti ang aking kapatid at kakain lang ako ng kaunti. Mal. Alam kong mabuti ang loob mo, pero magkakaroon na tayo ng sariling anak. Ang batang to, naglakas loob na maglagay ng saffron sa lugaw mo ngayon. Bukas, baka kaya na niyang sakalin ang anak natin. Itay, hindi ako masama, hindi ko gagawin yon. Inay, Xiao Tuanzi, inay. Halika rito sa inay, bilis. Inay, inay, inay. Inay, Xiao Tuanzi, halika na at hanapin ang inay. Sia Ong Anakin I 8 Yu Ching. Inay, I don't want Sia. Bitawan mo siya. Oo, itawan mo tax. Kung gusto mo siya, bayaan mo ng 20 tile. Hindi, 10 tile lang. Walang 10 tile, huwag mong asahang makukuha mo ang batang to. Mahal na prinsip, patawad po. Puro pranalan. Kapag nalaman ng prinsesa na kinuha ng prinsip ang batang to, hindi tayo patatawarin. Mahal na prinsip. Wala kang nagawa. Eight Yu King, ililigtas ko ang anak mo. Xiao Tuanzi, gumising ka na. Naghihintay ang nanay mo. Kailangan mo siyang iligtas. Kumapit ka lang. inay,
Nasaan ako? Ang ganda rito. Nasaan ako? Ang ganda rito. Sino ka? Bakit parang nanay mo ka rin? Ayaw mong pahawak sa ulo. Ikaw ba yung nasa panaginip ko? Yung taong kailangang iligtas ng nanay ko? Kung gusto mong iligtas ko ang nanay mo, tawagin mo muna akong Lolo Liu. Ang bata mo pa para maging lolo, kaya mo ba talaga? Bata? Ako ang tagapangalaga ng nanay mo. Mahigit 2,000 taon na ako. Hindi ka lugi kung tatawagin mo akong lolo. Magandang araw po, Lolo Liu. Lolo Liu, nasaan ang nanay ko? Paano ko siya maililigtas? Ang nanay mo ay... Hayaan mo na. Xiao Tuanzi, para mailigtas ang nanay mo, kailangan mo ang selyo ng emperador at ang tansong espada ng pamilya Su. Kapag nahanap mo na ang mga yon, malalaman mo kung nasaan ang nanay mo. Emperador. Lolo Liu, pero wala na tayong emperador ngayon, di ba? Xiao Tuanzi, malalaman Montag rin pagising Montag. Xiao Tuanzi, alis na si Lolo. Kung may kailangan ka, kumatok ka lang ng 3 beses at lalabas ako. Ayun. Sino ka? Ang kakaiba naman ng suot ng taong ito, parang sa mga palabas sa GE tungkol sa dinastyang Yu. Xiao Tuanzi, ako ang nanay mo. Junior, Nanay, ang nanay mo ay si Yu King, anak ni Chancellor Yu. Naalala mo pa siya? Lolo Liu, ano ang nangyayari? Nag-time travel ba ako? Xiao Tuanzi, kapag nahanap mo na ang nanay mo, malalaman mo rin ang lahat. Ako ang Crown Prince ng Yue. Maari mo akong tawaging Uncle Crown Prince. Ikaw, Crown Prince. Uncle Crown Prince, ibig sabihin ba niyan ay makukuha mo ang Imperial Seal? Naku naman, bata ka talaga. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng ganyan. Hindi ba't ang Crown Prince ang susunod na upo sa trono? Ang mga emperador ay sadyang mapaghinala. Xiao Tuanzi, masyado kang matapang. Humingi ka agad ng tawad sa iyong Uncle Crown Prince. Pasensya na po, Uncle Crown Prince. Ka. Mukhang natutuwa ang iyong Uncle Crown Prince. Ngumingiti ang Crown Prince. Simula nang pumanaw si Binibining Yue King, hindi na siya nakita ng sinuman ng ngumiti. Ano iyong? Mahal na Crown Prince, ngayon ang huling pagsusulit sa Imperial Academy. Ito ang unang pagkakataon na dadalo kayo bilang punong tagasuri. Huwag po kayong mahuhuli. Imperial Academy? Ibig sabihin ay paralan. Xiao Tuanzi, gusto mo bang sunuma? Mahal na Crown Prince, hindi maaari. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang batang ito. Paano kung espiya siya ng Song? Kung makakapasok siya sa pinakamataas na institusyon ng ating bansa para magnakaw ng impormasyon, hindi maganda ang kahihinatnan nito. Easy, hindi ako espiya. Mahal na Crown. Ano iyong? Uncle Crown Prince, sumasakit ang tiyan ko. Gusto ko pong pumunta sa banyo. Daniel? Xiao Tuanzi,
Ang tawag dito ay maofang palikuran. Maufang. Mahal na Crown Prince, magsisimula na ang pagsusulit. Ako na lang ang maghahatid sa kanya. Tara na. Hindi kaya babawiin ng ika-6 na prinsipe ang sinabi niya? Wala akong pinangakong anumang kompetisyon. Ang isang prinsipe ay hindi dapat sumisira sa kanyang salita. Sabi mo kanina, ang matatalo ay luluhod at tatahol na parang aso, di ba? Kangayamong tumahal, dahil mo nalang ang sapatos kayo. Halika rito. Bitawan mo siya. Bitawan niyo siya. Hindi niyo pwedeng apihin ang ibang tao. Saan ka namang maliit na patatas kagaling? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang maliit na patatas mula sa timog, ikaw. Si Linlu ay inaanak ng ating libasyoner at ng prinsesa. Kung alam mo ang tama, umalis ka na rito. Ano ang libasyoner? Hindi mo alam ang libasyoner? Siguro galing ka na sa ibang panahon. Paano mo nalaman? Mga hangal, umalis kayo. Paglalaro lang ng tuho, di ba? Lalabanan kita. Payo kitang huwag manghimasok, kundi patatawan kita ng tahol na parang aso kasama niya. Parang pareho lang ito ng larong ring to sa parke, di ba? Kapag natalo ka, luluhod ka sa harap ko at tatahol na parang aso. Paano kung ikaw matalo? Paano ako matatalo? Ako si Linlu, ang inaanak ng prinsesa ng Dakilang Yue. Ang prinsesa ang kampiyon sa larong tuhu sa Dakilang Yue, wala pang nakakatalo sa kanya. Oh, inaanak ng prinsesa, paano kung matalo ka? Ha, kapag natalo ako, luluhod ako at yuyukong 3 beses sa harap mo. Hindi na kailangan. Gusto ko lang na himingi kang tawad ng malakas sa ika-6 na prinsipe ng 3 beses. Ikaw, huwag kang abusado. Sige, simulan na natin. Sandali. Ako si Linlu, laging tumutupad sa usapan. Dahil tumutupad ka naman sa usapan, bakit ka natatakot pumirma? AMEA, sige na nga, pagbibigyan kita para hindi ka makapag-back out mamaya. Magsisimula na ang laban, isang round lang. 5 pana bawat isa, kung sino ang mas maraming tama, siya ang panalo. Lahat ng tira ni Linlu ay pumasok, kaya mo ba yun? Nakapuntos na ng 4 si Xiao Tuanzi, isa na lang. Kung pumasok ito, maulit ang laban. Kung hindi, mapapahiya siya kasama ang ika-6 na prinsip.
Xiao Tuanzi, huwag kang kabahan, kaya mo yan. Yehey, Ate, nanalo ka. ayos, Magaling din ang batang ito. humingi ka ng tawad. Patawad. Para kang lamok, lakasan mo. Patawad. Ah, Final exam. Hindi kita patatawarin. Salamat, ate. Hindi titigil si Lin Lurito. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Sige na, mag-exam ka na. Lulu, tingnan mo ang batang yan. Bakit siya karga ng prinsipe? Hindi ko naman narinig na may anak ang prinsipe. Humph. Simulan na natin. Ang umagang ito ng final exam ay may 3 bahagi, tula, matematika, at wikang banyaga. Ang makakakuha ng pinakamataas na puntos ay makakatanggap ng 100 ginto, at dodoblehin ang sweldo ng kanyang mga magulang. Ang unang pagsusulit ay paggawa ng tula, dapat may hayop sa loob nito. Mga guro, prinsipe, may maliit akong hiling. Nabalitaan ko na henyo ang batang karga ng prinsipe at tinalo niya ako sa tuho kanina. Maari ba siyang pasaliin kahit hindi siya estudyante? Shout Wanzi, gusto mo bang lumaban? Si Lulu ang nakaraang top 1 sa tula. Magiging nakakatawa ito. Hindi ako estudyante ng Guzijan. Bakit? Kaya mo akong hamilin sa tuho pero takot kang makipagpaliksahan sa tula? Natatakot ka ba, Tuanzi? Dapat sapat na ang 300 tang poems. Huwag kang kabahan, magsabi ka lang ng kahit ano. Sige, ako muna ang magpapakita. 1, 2, 3, 4 na gansa, malayang lumalangoy sa tubig. Gansa, 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 nakatingala sa langit, puting balahibo sa berdeng tubig, pulang paa sa asul na. Alon! Tito Prinsipe, hindi ba maganda ang tula ko? Kung gayon, papalitan ko na lang. Sa pagtulog sa tagsibol, hindi na mamalayan ang bukang liwayway, sa bawat dako ay naririnig ang huni. Ng ibon, sa pagdating ng hangin at ulan sa gabi, sino ang nakakaalam kung gaano karaming bulaklak? Nang nalagas.
Hindi rin ba maganda ito? Ayos, ayos, ayos. Napakagandang gansa, gansa, gansa. Napakagandang huni ng ibon sa bawat dako. Napakagandang tula. Kung gayon, ilang puntos ang makukuha ko sa tula ko? 10. Hindi, 12. 12 lang. 2 puntos na nga ang higit sa perpekto. Ano pa ang gusto mo? Maliit na patatas na lumabas mula sa siwang ng bato. Ang susunod na asignatura ay aritmetika at wikang banyaga, mga kursong tanging sagot si Jen lang iti. Neutral, matapang ka bang makipagkumpetensya sa akin? Ikaw ang lumabas mula sa siwang ng bato. Kapag natalo ka, kailangan mong sumulat ng 100 beses ng kipa umanhin, Xiao Tuanzi. Ang ikalawang pagsusulit ay wikang banyaga. Isulat ang 26 na titik ng alpabetong Ingles. 1 puntos bawat titik, 26 na puntos ang perpekto. Ang oras ay isang stick ng insenso pa rin. Xiao Tuanzi, Tinawag Montag si Lolo Liu. Bakit? Lolo Liu, bakit may English din sa mundong ito? Malalaman mo rin yan kapag nahanap mo na ang iyong ina. Sige pa. Xiao Tuanzi, 20 puntos. Lin Lu, 21 puntos. Nanalo ng bahagya. Hindi naman pala ganoon kagaling si Binibining Tuanzi. Tabla tayo, isa-isa. May isa pang round, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Ang tanong ay, Siyam napat siyam plus Siyam napat siyam plus Siyam napat siyam plus Siyam napat siya. M plus Siyam napat siyam. Ang oras ay isang stick ng insenso. Ang makakasagot ng tama ay makakakuha ng 10 puntos. Hindi ka nga marunong gumamit ng abako. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Siyam na isa ay siyam, siyam na isa ay siyam, dagdagan ng 0. Siyam na raan at siyam na po. Xiao Tuanzi, hindi ka gumamit ng abako. Paano mo nakuha ang tamang sagot? Eight Yu Ching. Ang sagot ay 45. At Yu King, paano mo nakuha ang sagot ng napakabilis? Dahil ang 5 beses siyam ay 45. Paano ko ba ipapaliwanag? Sa panahon namin, madali lang itong malutas gamit ang multiplikasyon. Guro, nang hula lang ako. Paano ka mananalo kung nanggila ka lang? Hulaman o kalkulado, ang panuntunan ay 10 puntos para sa tamang sagot.
Dapat mo panindigan ang pustahan 100 beses. Paumanhin, Xiao Tuanzi. Xiao Tuan. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Hindi ko sinasadya. Xiao Tuanzi. Tito Prinsipe, ang sakit. Nabalitaan kong may dalang henyong si Xiao Tuanzi ang prinsipe para manggulo. Maaari ko ba siyang kita? Bakit ang laki ng pagkakahawig niya kay Xiao King? Xiao Tuanzi. Ina, ikaw ba yan? Ina, ikaw nga, di ba? Ina, nasaan ka? Xiao Tuanzi. Medjing mabait ka. Makinig ka sa iyong lola, sa iyong mga tito. Dapat kang lumaking masaya, ha? Binigyan kita ng kwintas na may singsing, naalala mo ba? Ibinigay yun na ama mo sa akin. Kapag nahanap mo ang kwintas na iyon, mahahanap mo rin ang iyong ama. Xiao Tuanzi, medjing mabait ka. Hindi maganda ang kalusugan na ama mo. Alagaan mo siya para sa akin. Maari ba? Opo, siguradong aalagaan kong mabuti si ama. Junior sister, it's time to go, or your soul will dissipate. Mama, mama. 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 Sweetie. Slow down, sweetie. Little Tuanzi, don't be afraid. These are your mother's family. This is your great-grandmother, Mama's grandmother. Hello, great-grandmother. Oh, what a good child. That is your grandfather, Yuming, Mama's father. Hello, grandfather. Hello, sweetie. That one is your eldest uncle, Yuzhong, Mama's older brother. So cute. Let me give you a squeeze. Look at those chubby cheeks. Alright, shouldn't the Guozijian libationer be heading back to preside over the exams now? So you are the godfather of the libationer, Lin Lu. So you are the godfather of the libationer, Lin Lu. Yes, I am. Uncle Crown Prince, who is this pretty lady? This is your eldest aunt and also your mother's good friend. Princess. Little Tuanzi, you're finally back. We've missed you so much. You little brat, we should have had you strangled the moment you were born. Tuanzi, apologize to your eldest aunt quickly. That's enough. Tuanzi just got back, and you're already losing your temper at her. If you don't want to stay in this house, go back to your husband's estate. Grandmother, I didn't mean it like that. Shut up. Sweetie, this was something your mother gave to great-grandmother when she was little.
Now, great-grandmother gives it to you. Will you come home with great-grandmother? Is Mama a modern person too? Great-grandmother, I can't go back. Can you tell great-grandmother why? The necklace Mama left me is still with Elvi foster parents. Uncle Crown Prince promised to help me get it back. That's simple. I'll have someone bring your foster parents here right now. Father, perhaps we shouldn't. We can just send someone to retrieve it. They have taken care of little Tuanzi for so many years. We should thank them in person. Father is right. Greetings, my lord. Thank you both for taking care of my granddaughter all these years. Here is 100 taels of gold. Little Tuanzi, come and greet your foster parents. Uncle Crown Prince, I'm scared. Little Tuanzi, Gary, are you being so difficult? If word gets out, people will say the Yu family is ungrateful. Oh, is that so? Then how did little Tuanzi get those scars on her body? What scars? Your Highness, you cannot falsely accuse us. Itinuring namin si Xiao Tuanzi na parang sarili naming anak. Hindi namin siya hinayaang masaktan kahit katiting. Paano namin siya sasaktan? Tama. Nakarating din sila rito. Nakarating din sila rito. Xiao Tuanzi, huwag kang padala sa hitsura nila, balat lang yan. Oh, ganoon pala. Bata, sabihin mo sa amin, paano ka trinatong mag-asawang ito nitong mga nakaraang taon? Nandito ang lola mo para ipagtanggol ka, huwag kang matakot. Para pa siya. Paano nyo nagawang gumawa ng ganito kasamang bagay? Mga gwardya, bugbugin nyo sila ng malupit. Bagbugin niyo ng malupit. Tito Prinsipe, ang kwintas ng nanay ko. Nasaan na ang kwintas ni Xiao Tuanzi? Anong kwintas? Hindi kami nakakita ng kwintas, hindi namin alam. Pagod dyan. Isang kwintas na may bilog na palawit. Ipinasuot ito ng kapatid namin kay Xiao Tuanzi noong ipinanganak siya. Maawa kayo, mga mahal na opisyal, hindi talaga kami nakakita ng kwintas. Hindi talaga namin nakita ang kwintas. Ayaw niyo pang magsalita. Mga gwardiya, ilabas niyo sila at ubutan ng ulo. Mahal na prinsesa, maawa po kayo. Mahal na prinsesa, iligtas niyo po kami, ayaw pa naming mamatay. May kinalaman ka rito. Wala. Bilang prinsesa ng dakilang Yu, paano ko makikilala ang ganitong klaseng bata? Mahal na prinsesa, noong ibinigay niyo sa amin si Xiao Tuanzi, sinabihan niyo kaming huwag siyang tiyar. Atuhin ng maayos at gawing miserable ang buhay niya. Tama, mahal na prinsesa. Maawa po kayo sa amin dahil sa paglilingkod namin sa inyo sa loob ng marami. Engate Town. Bata, sino ang nag-utos sa iyong siraan ako ng ganito?
Kapag naglakas loob pa kayong magsalita, papatayin ko ang buong pamilya niyo. Lola at ama, maniwala kayo sa akin. Lumaki kaming magkasama ni Yuking na parang magkapatid. Paano ko magagawang saktan ang anak niya? Lola, ama, hindi magagawa ni Linyu ang ganoong bagay. Salamat sa iyo. Sira, ano bang sinasabi mo? Madali ka pa ring maloko gaya ng dati. Ako, si Linyu, ay sumusumpa sa langit na kung may ginawa akong masama kay Tuanzi, sana ay masagasa. Anak ko ng karwahe. Sige na, tumeo ka na. Alam mo ba kung nasaan ang kwintas ng nanay mo? Ang singsing at kwintas, itinapon ko na iyon sa bakanting lot, malapit sa lawan ng mansyon ng mga yu. At ikaw, hinding-hindi mo malalaman habang buhay na buntis si Yuking sa anak mo. Lola, may lawa ba sa mansyon ng mga yu? Oo, opo KO. Mahilig na mahilig maglayag sa lawa ang nanay mo noon. Gusto mo na bang sumama kay Lola Pawi? Gusto mo na bang sumama kay Lola? Sige, sige. Nasa labas ng sasakyan. Nasa labas na ng pinto. Tito Prinsipe, babalik si Xiao Tuanzi para makipaglaro sa iyo. Hintayin mo ako, ha? Mahal na prinsip, ang dalawang ito. Ikulong sila sa piitan hanggang sasabihin nila ang totoo. Uwag, uwag. Mahabaging prinsip, patawad po. Lola, pwede po ba akong maghukay ng lupa rito? Lola, hindi yata maganda yan. Bilang isang dalagang mula sa marangal na pamilya, paano ka maglalaro ng ganyang kaduming bagay? Lola, sandali lang po talaga. Sige, sandali lang dapat. Naku, bakit ang likot mo gayang nanay mo? Ang lupang ito ay madumi at matigas, baka masugatan ang maliliit mong kamay, paano na yan? Hoy, bigyan nyo ng pala ang batang binibini. Salamat po, Lola. Naghuhukay sa maliit na hardin, nagtatanim ng maliliit na binhi, nagpapabulaklak ng maliliit na bula. Klak. Sa malaking hardin, naghuhukay, nagtatanim ng malalaking binhi. Apo, anong kanta yan? Nayan kayo lang narinig yan ah. Hindi ko rin po alam, baka itinuro ng prinsipe. Lola, nakahukay ako ng kwintas ni nanay. Ah, tama, ito na ang kwintazen ay chinger. Ang brilyante sa itaas ay, Ay, tatay ko. ingatan mo yan, huwag mo nang mawawala ulit. Bakit po, Lola, ayaw niyo pong pag-usapan si tatay? Singsing na brilyante. Ang pag-ibig ay kasing tigas ng brilyante. Sana noon pa, dinurog ko na lang ito at ipinakain sa mga isda. Lola, nandito na ang maliit na Tuanzi. Tuanzi, Maggie. Tuanzi. Apo KO,
Ang apo KO. May tao biye riyan? Hindi maari, nahulog si Tuanzi sa lawa. Ang swerte naman ng batang to, hindi pa rin namatay. Tuanzi, kapag naubos mo ang mga aprikot na to, sa'yo na lahat. Naku, ang takaw mo talaga. Sa'yo na lahat yan. Tuanzi, Sabiamo NGA Kelolo, Paano Kanaulo Salawa? Ama, nasa tabi lang ng lawa si Tuanzi nang sumigaw ng malakas ang kapatid ko. Baka nagulat siya ka. Siya nahulog. Hindi totoo. Hinarang mo ako ng paa mo. Paano mangyayari yun? Ako ang tiyahin ni Tuanzi, mahal na mahal ko siya. Duda pa rin ba kayo sa amin? Na may kinalaman ang mga magulang niyo? Alam ko na. Ang tingin niyo sa akin ay hindi kapantay ng tunay na anak. Ako ay isang prinsesa, wala ba akong halaga sa pamilyang ito? Yuzong, gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Ano kung gayon? Narito na ang prinsip. 8. Sa'yo biye ang gamit na ito? Hindi akin yan. Ang pairs ng pulseras na ito ay regalo ng reyna noong ika-negatibo, 18 kaarawan mo. Hindi mo man matandaan, naalala ko pa rin ng malinaw. Akin nga pala ito. Nawala ito noon, hindi ko alam kung sinong magnanakaw ang kumuha. Salamat sa paghahanap nito, kapatid. Ete, paano naman ang kasong ito? Hindi pinagbibintangan nila ako. Sa pamilya naming mga ayue, wala kaming apo na gaya mo. Mahal na bata, pinagdaanan mo ang hirap nitong mga nakaraang taon. Lola, hindi po nahirapan si Xiao Tuanzi, wag na po kayong umiyak. Huwag umiyak. Bakit mo ibinenta si Xiao Tuanzi sa kanila? Bakit? Bakit, Yuzong? Sabi mo, kahit ano pa ang gawin ko sa buhay na ito, maniniwala ka sa akin. Bakit tuwing tungkol sa kapatid mo ang usapan, hindi ka na naniniwala sa akin? Mahal mo ba talaga ako, o mas mahal mo ang kapatid mo kaysa sa pamilya natin? Tumigil ka sa kaibangan mo. Mahal mo ba talaga ako, o mas mahal mo ang kapatid mo kaysa sa pamilya natin? Tumigil ka sa kaibangan. Ganoon mo ba siya kamahal? Alam mo pala kailan mo pa nalaman? Simulan nung gusto mo na akong pakasalan. Kung ganoon, bakit mo pa ako pinakasalan? Yuzong, hindi ako makikipaghiwalay. Hindi kayang pasanin ng pamilya ng hari ang kahihiyang iyan. Gusto kita, pero kumpara kay Tuanzi, wala lang yon. Yuzong, kapag nakipaghiwalay ka sa akin, hindi mo na malalaman ang balita tungkol kayo. King,
Hindi ba namatay si Kingking ilang araw lang matapos ipanganak si Xiao Tuanzi? Buhay pa siya. Kung hindi ka naniniwala, hukayin mo ang libingan niya at tingnan mo kung nandoon pa ang bangkay niya. Sabihin mo, nasaan ang kapatid ko? Magmakaawa ka sa akin. Kapag nagmakaawa ka, sasabihin ko sa iyo. Yung master, ang second yung master, sinubukan niyang iligtas ang batang miss, pero nakagat siya. G. ahas tubig. Malala na ang lari niya. Yusheng, gumising ka. Sabi mo habang buhay tayong magsasama. Sabi mo pa, gagawin mo akong asawa ng pinakamayamang tao at bibigyan na marangyang buhay. Kakabukas lang ng maliit nating kainan, tapos tatalikuran mo na ang pangako mo. Yusheng, gumising ka. Second aunt, patawad po, kasalanan ko ang lahat. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Mabubuhay ba si Yuexing dahil lang sa asari mo? Umalis ka rito. Ano ang dapat gawin para hindi mamatay si second uncle? Xiao Tuanzi, bakit mo ipinatawag si Lolo Liu? Naku, Xiao Tuanzi, bakit ka umiyak? Sino ang nang-api sa iyo? Sabihin mo kay Lolo Liu, ipaghihiganti kita. Lolo Liu, mamamatay na ang second uncle ko. Ayaw ko siyang mamatay, may paraan ba kayo? Ito. Nakagat siya ng ahas tubig dahil iniligtas niya ako. Lolo Liu, siguradong may paraan kayo, di ba? Sage, gawin mo ito, at maliligtas mo ang second uncle mo. Talaga po? Salamat, Lolo Liu. Yuxing, second aunt, wag na po kayong umiyak. Xiao Tuanzi, patawad. Hindi ko sinasadyang itulak ka kanina. Second aunt, ayos lang po iyon, wag kayong mag-alala. Xiao Tuanzi. Yuching. Tingnan mo kung ano ito. Salamat, mahal na prinsip. Kukuha pa ako ng iba. Yuching, ikaw. Yu King, ang dugo mo ay... Sige, Xiao Yu, panatilihin mong sikreto ito. Xiao Tuanzi, ang dugo mo, may kakayahang bumuhay ng patay. Second aunt, hindi na po mamamatay si second uncle. Xiao Tuanzi. Mahal na bata, tandaan mong panatilihing lihim ang kapangyarihan iyong dugo, huwag mo na itongga. Gamitin, naintindihan mo? Ang dugo ni Kingking ay may ganoon ding bisa, mukhang naman ng bata ang kanyang kakayahan. Hinihiling ko sa prinsipe at sa kanyang tiyahin na panatilihin itong lihim upang hindi mapahamakan. Chibara. Mababa na rin kaya ni Xiao Tuanzi ang sakit ni Kingking?
King, mapanganib dyan, lumapit ka rito, naghihintay sa'yo si Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi? Wala kang anak. Hindi kayo anak asay Xiao Tuanzi. Lumapit ka sa pangalawang kuya mo, makinig ka. Wala kang pangalawang kuya. Nagaisang anak lang kayo. Kayo lang ang anak asay pamilya namin. King. 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 Sino kayo? Bakit kayo nakasuot ng ganyan? Nagsa-shooting BA kayo? Hindi maari, poprotektahan ko si Xiao Tuanzi, hindi ko hahayaang maulit ang nakaraan. Sabi ni Lin Yu ay hindi patay si King dahil kaya ito sa dugo. Punong Ministro Yue, ano ang opinyon mo sa pakikilahok ng prinsipe sa pamamahala? Hindi po ako makapagsalita. Inutusan kitang magsalita. Sa tingin ko po, ito ay ayon sa kagustuhan ng kaumbayan. Walang gaya. Gusto nayo nabiye kang mamati? Hindi piyo, mehon na Punong Ministro Yu, hindi biye neutral ka palagi? Bakit ngayon ay kinakampihan mo ang prinsipe? Hindi ko po magagawa yon. Kayo rin ba, ganyan din ang inisip nyo? Mahal na hari, matindi ang tagtuyot sa kanluran, dagsa ang mga refugee sa kabisera. Sej. Ipaubaya ang gawain ito sa prinsipe. Kapag naayos niya, magaling. Kapag hindi, humanap kayo ng ibang magiging prinsipe. Ano ang masasabi ninyo, mga opisyal? Napakatalino ng mahal na hari. Mabuhay! Su, dahil ito ang unang pagkakataon ng prinsipe na humawak ng ganitong kalaking problema, siguraduhi. Mong tulungan siya ng maigi. Masusunod po, mahal na hari. Walang pundo, walang lupa, 10 sako lang ng bigas ang ibinigay. Paano natin ito gagamitin pa sa mga refugee? Sinadya ito ng hari para alisin ka, prinsip. Tiyuhin na prinsipe, lolo, napakasarap nito, tikman nyo, napakasarap nito. Xiao Tuanzi, may pag-usapan lang kami ng prinsipe. Maglaro ka muna roon, ha? Lolo Liu, bakit hindi masaya si Lolo at ang tiyuhin na prinsipe? May nangyari ba? Xiao Tuanzi, ang tiyuhin mong prinsip ay biktima ng pakana ng kanyang ama. Xiao Tuanzi, kailangan malampasan ng prinsipe ang pagsubok na ito, kundi hindi natin makukuha ang selyo para ili. Si nanay, naiintindihan mo? Masarap ito. Guro, pagkatapos natin kumain, pag-usapan natin ito muli. Huwag kang mag-alala, guro. May isang araw pa bago buksan ang lungsod. May oras pa tayo para lutasin ito. Tiyuhin na prinsipe, anong problema ba ang sinusubukan ninyong lutasin? Kung hindi talaga ubra, ililipat ko muna ang mga tao sa mansyon ng pamilya Yu para may matuluyan ng mga refugee. Bakit hindi natin sila turuan kung paano mangisda sa halip na bigyan lang ng isda? May bago na namang produkto sa tindahan ng pangalawa mong tiyuhin at kailangan niya ng dagdag na ta. Ang mga refugee ngayon, aabot sa mahigit 2,000. Ang maliit na tindahan ng tiyuhin mo, 10 lang ang kayang tanggapin. 2,000 tao yan, at may mahigit 300 bata pa. Xiao Tuanzi, maglaro kami na run, ah? Tiyuhin na prinsipe, may naisip ako. Kunwari, may malaki tayong lugar para tirhan ng mga refugee. Sa umaga, ang panganay na tiyuhin ay pwedeng magpadala ng mga guro para turuan ang mga bata magbasa at magsulat.
Ang pangalawang tiyuhin naman, pwedeng turuan ang mga lalaki na mag-ihaw. Ang asawa ng pangalawang tiyuhin, pwedeng turuan ang mga babae sa logistics, gaya ng pag-aayos ng tusok at pag-account. Kung wala pang kita sa simula, pakainin na lang natin sila. Kapag may kita na sa huli, kanya-kanya na sila ng hanap buhay. Walang problema sa akin, patok naman ang mainihaw. Plano na naming magbukas ng ilang sangay sa kabisera, kulang nga kami sa tao, kaya kayang-kaya kong tumanggap ng daan-daan. Sa akin din, walang problema. Pwede kaming magpadala ng 2 guro araw-araw para turuan ang mga bata. Pero paano ang matutuluyan nila? May bahay ako sa Hilagang Lungsod na binili ko para sa Dowry ni Xiao King. Asya roon ng mahigit 100. Kung buhay pa si Xiao King, sigurado akong papayag siya. Sasabihin ba natin sa kanila na posibleng buhay pa ang kapatid natin? Panganay na tiyuhin, buhay pa talaga si Mama. Ano? Hindi lang posibleng buhay si Mama, buhay talaga siya. Xiao Tuanzi, naririnig mo ang nasa isip ng panganay mong tiyuhin? Panganay na tiyuhin, buhay talaga si Mama. Yuhei Asai Chingching. Yuhei Si 8 Yuching. Buhay si Atyu King. Hindi maaari, imposible yan. Nakita ko mismo ang paglilibing kay Xiao King. Hindi, buhay talaga si Mama. Sabi niya, kapag nahanap ko si Papa, alagaan ko raw siya ng mabuti. Xiao Tuanzi, alam mo ba kung nasaan ang mama mo? Sa panaginip ba? Lola, ama, kapatid, patawarin niyo ako. Hinukay ko ang libingan ni Xiao Mei nang walang pahintulot. Ano ang sinasabi mo? Paano mo nagawang gambalain ang katahimikan ni Yumao? Lola, pakinggan niyo ako. Wala ang bangkay ni Xiao Mei sa loob. Malamang nabuhay pa siya. Ang dugo niya ay nakakapagligtas ng lahat, baka nailigtas niya ang sarili niya. Hanggal, kung gagamitin niya ang dugo niya para iligtas ang sarili, hindi ba magiging immortal siya? Tiyuhin na prinsipe, pwede bang maging emperador ka na agad? Pahiram naman ang selyo ng hari. Tumigil ka sa pagsasalita ng ganyan. Lang. Xiao Tuanzi, pwede mo bang sabihin sa tiyuhin na prinsip kung bakit mo kailangan ng selyo? Gaya ng tiyuhin na prinsipe para iligtas si Mama. Xiao Tuanzi, paano mo nalaman? Sinabi po ng tiyuhin na prinsipe sa isip niya. Dapat na akong maupo sa trono para mailigtas ang reyna. Naririnig mo rin ang nasa isip ko. Naririnig mo rin ang nasa isip ko. Kung ganoon, Xiao Tuanzi, sabihin mo sa lola mo. May nararamdaman ka bang masama sa katawan mo? May mga boses ka bang naririnig? May nagsabi ba sa iyong hindi ka tagamundong ito? Ang naririnig lang po ni Xiao Tuanzi ay mga malulungkot na boses. Pero totoo pong hindi ako tagamundong ito. Mahal na prinsipe, pakiusap, magpatawag ka na ng doktor para suriin si Xiao Tuanzi. Noon, ganyan din ang sinasabi ng kapatid ko bago siya tumalon mula sa gusali. Posibleng hindi rin tagamundong ito si nanay, pero hindi ako sigurado. Mahal na prinsip, pakiusap. Guru Yuezhong, huwag muna kayong mag-alala. Baka totoo ang sinasabi ni Xiao Tuanzi. Dahil ang 5 ay 45. 900 at 90, baka kaya napunta rito si Xiao Tuanzi ay para iligtas si nanay. Xiao Tuanzi, ang paraan ba ng pagtulong sa mga refugee na sinabi mo ay galing din sa mundo nyo? Maliit na bahagi lang iyon. Yung tinatanong mong inihaw na karne, pagkain din ba iyon sa mundo nyo? Marami pang masasarap na pagkain doon, hotpot, milk tea, at cheese sticks. Lahat iyon ay galing sa mundo namin. Xiao Tuanzi, nangangako ang tito prinsipe mo, magiging hari ako agad at ibibigay ko sa iyo ang selyo. Mahal na prinsipe, kaming pamilyang Yue ay mananatiling tapat sa inyo habang buhay. Salamat lolo, lola at mga tito. Lola, kailangan ang heirloom ng pamilyang Su para iligtas si nanay. Kilala niyo ba ang pamilyang Su? Lola, ang pamilyang Su ba na ito? Ito ba ang pamilyang Su ni Papa?
Kung ganun, pwede na nating puntahan si Papa para iligtas si Nanay. Bakit? Ayaw ba ni Papa na iligtas si Nanay? Hindi naman, paano namang ayaw ni Papa na iligtas si nanay? Hayaan mo munang mga matatanda ang umasikaso nito, ha? Ang selyo at ang tansong espada. Xiao Tuanzi, alam mo ba kung nasaan ang nanay mo? Sa bundok si Jin. Pondak si Jean? Tito Prinsipe, alam mo ang bundok si Jin. Tito Prinsipe, alam mo ang bundok si Jin. Teritoryo iyon ng palasyo. Ang kapatid ko ba ay kinuha ng emperador? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kapag nailigtas na natin siya, malalaman din natin ang sagot. Kamahalan, mahal na prinsipe, maayos na naasikaso ang mahigit 2,000 refugee. Wala ring naganap na gulo. Unong Ministro Yu, isang araw pa lang ang nakakalipas. Para masyadong mabilis gamitin ang salitang maayos na naasikaso. Ginoong Su, kahit isang araw pa lang, karamihan sa mga refugee ay nagsimula na magtrabaho. Hindi ba sapat na dahilan yon para sabihing maayos? O baka naman, Ginoong Su, umaasa kang magkaroon ng gulo? Ikaw, nagadihilan ka lang. Kamahalan, kayo na ang humusga. Tama, ere. Pagkalipas ng 3 araw, kung walang magiging problema sa mga refugee, papayagan ko ang prinsipe na makilahok sa pamamahala. Tapos na ang pagpupulong. Inay, sa wakas ay dumalaw ka na kay Xiaolu. Linlu, kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Kapag nagawa mo ito, araw-araw mo na akong makikita, Xiaolu. Toto Obia iyan? Ihalo mo ito sa lugaw na ibibigay sa mga refugee. Inay, may mamamatay ba nito? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Basta makikita kita araw-araw, gagawin ko ang lahat. Ayos ka lang ba? Xiao Tuanzi, kilala mo ba ang taong iyon? Pangalawang tita, siya ang taong nambuli sa ika-6 na prinsipe. Siya ang inaanak ng panganay na tita at tito. Ah, Zilin Lu pala iyon. Hindi ko akalaing dalaga na siya. Kaawang bata rin siya, mabuti na lang at inampon siya ng panganay na tita at tito mo. Alam, Siya ang batang napulot ng nanay mo at panganay na tita sa bundok noon. Dahil hindi pa ikinakasal ang nanay mo, inalagaan siya sa ilalim ng pangalan ng iyong tiyahin at Uwin. close ba ang nanay ko sa tiyahin ko? Hindi lang sila magkakilala, magkapatid ang turingan nila, ang mga bituin sa paglalaro ng tuho. Marunong din matuho ang nanay ko. Pero hindi ba't hindi naman number 1 ang tiyahin mo sa tuho? Iyon ay dahil hindi sumali ang nanay mo. Lolo Liu, ikinulong ang nanay ko. Paano ko siya maililigtas? Hindi ko sigurado, pero alam kong may nakaraan ang tiyahin mo at ang mga magulang mo. Ang ama ko ang gusto ng tiyahin ko, kaya pala gusto niya akong ipahama. Malamang.
Ang sakit ng tiyan ko, ako rin. Ang sakit ng tiyan ko. Guro Yue, pagkatapos kumain ng lugaw, nagsimula na silang magtae. Kuya, ako mismo ang nagluto ng lugaw na ito. Imposibleng may mali rito. Hindi ko kayang saktan ang mga batang ito, nakataya ang buhay ng pamilya yun natin, hindi ko magagaw. Ang ganyang bagay. Alam ko. Ang mahalaga ngayon ay gamutin agad ang mga bata. Kung patatagalin pa, baka mamatay sila sa dehydration. Pero malayo ang bayan, 3 oras ang balikan, baka wala na silang buhay pagdating ng doktor. Pagtatay ito, may naisip akong paraan. Anong paraan? Sa amin, kapag nagtatay ang bata, nagpapainit ang mga matatanda ng ladrilyo at pinaupo ang bata ro. Para huminto ang pagtatay. Mapapainit ng ladrilyo. Epektibo ba yan? At daan-daan ang mga batang kumain ng lugaw, saan tayo kukuha ng ganoon karaming ladrilyo? Subukan na lang natin, baka sakaling gumana. Yahin, mag-ubos ka na ng magpapasiklab ng apoy. Ako na ang bahala sa mga ladrilyo. Mahal na hari, may balita po na ang mga anak ng mga refugee sa labas ng lungsod ay nalason sa lugaw. Nagawa ng ikalawang anak at manugang ni punong ministro Yu. At saka, ano? si Yuzong ay nagtuturo sa mga bata ng refugee kasama ang mga estudyante ng Imperial Academy, MOOC. Ang marami rin sa kanila ang nalason. Ang mga ama ng mga batang ito ay mga general ng dakilang Yu. Nasa labas sila ngayon at hinihinga ng paliwanag ang prinsip. Walang gaya. Hindi man lang magawa ang simpleng bagay na ito, gusto pa nilang makialam sa politika. Dalhin niyo rito ang suwel na si Onyao Yu. Ama, ipapaalam ko sana sa inyo ang tungkol dito. Alam ko na, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ama, ang pinakamahalaga ngayon ay magpadala agad ng mga doktor para gamutin sila. Pero hindi ko alam kung bakit sarado ang lahat ng klinika sa kabisera ngayong araw. Kaya, hinihiling ko sa inyo na magpadala ng mga doktor mula sa palasyo. Imposible. Mahal na hari, nagpadala na ako ng mga doktor at gamot kanina lang. Nag-aalala ang mga doktor. Bakit naman sila magsasara? Nga gwardiya, ikulong ang prinsipe. Siya Otuanzi, epektibo ang lunas mo, marami na ang bumubuti ang pakiramdam. Mabuti naman tiyuhin. Hindi maganda ang balita, kuya. Ikinulong ang prinsipe. Ano? Sinasabing dahil sa mga magulang ng mga estudyante, nagreklamo sila sa hari dahil nalason ang mga anak nila. Impossible. Hindi kumain ng lugaw ang mga estudyante ng Imperial Academy. Walang nagtay sa kanila. Pupunta ako sa hari para sabihin ang totoo. Xiao Tuanzi, sumama ka. Kailangan ka namin doon. Tiyuhin, sandali lang. Ano? Tito, isama mo na ako, please. Hindi maaari. Paano kung itinatago nga talaga ng emperador ang nanay mo? Malinaw ang layunin niya. Kapag nahuli ka, mapapahamak ka talaga. Tito, hindi ba't pwede akong magsilbing pein? Hindi pwede. Tito, nagmamakaawa ako, isama mo na ako. Marami akong matatalinong ideya. Sige na nga, pero dapat kang sumunod sa akin. Xiao Tuanzi, pagpasok natin sa palasyo, kapag lumuhod ako, lumuhod ka rin. Kapag hindi ako tumayo, huwag ka rin tatayo. Huwag kang masyadong magsasalita, naintindihan mo. Naiintindihan ko ni Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi, huwag kang kabahan. Ang buhay ng Tito Prinsip mo ay nasa mga kamay mo na. Ikaw ang emperador. Bakit parang pamilyar siya? Yuzong, naparito ka ba kasama ang batang ito para humingi ng tawad? Hindi po, mahal na. Si Xiao Tuanzi ay saksi sa pangyayari. Gusto lang niyang sabihin ang katotohanan sa inyo. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Ang mga estudyante sa paaralan ay hindi uminom ng nilason na lugaw, kaya walang kasalanan ang tito eh. Prinsip. Tito Prinsip. Kamahalan. Si Xiao Tuanzi ay anak ng aking kapatid. Ang prinsipe ay matalik na kaibigan ng kapatid ko noong bata pa sila, kaya tinatawag niya itong tito. Sana ay mapatawad niyo kami. Anak Niu Ching? Ibig sabihin, ang dugo niya ay may bisa ring pampahaba ng buhay? Naubos na ang dugo ng nanay niya, kung sakaling. Dahil wala namang kasalanan ang tito prinsipe ko, maaari na ba siyang palayain? Xiao Tuanzi, halika rito sa tabi ko. Xiao Tuanzi, huwag kang lalapit. Pamilyar ang amoy ng taong ito. Kakaiba,
Dapat ay matagal na siyang patay. Bakit buhay pa siya? Huwag sabihing, Si Mama, SIU Cheng. umiinom siya ng dugo ni Mama para humaba ang buhay niya. Xiao Tuanzi, magpakahinahon ka. Unahin natin iligtas ang Tito Prinsipe mo. CJ. Kamahalan, pakiusap, palayain niyo na ang Tito Prinsipe. Ang mga taong naghihirap ay mga nasasakupan ko rin. Inilagay niya sila sa panganib, nararapat lamang siyang parusahan. Kamahalan, pagkukulang ko po ito sa pamamahala, walang kinalaman ang prinsipe rito. Kung mahahanap ko ang tunay na naglason, mapapatunayan kong walang kinalaman ang Tito Prinsipe. Ako. Sige, gusto kong makita kung gaano kagaling ang batang tulad mo. Bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi mo nahanap ang salarin, papatayin ko ang buong angkan ninyong mga yue. CJ, Pinky's Weir. Halika. Humarap ako sa emperador. Tumayo ka. Pinatawag kita para tulungan akong alamin kung ang dugo ng anak ni Yu King ay may parehong bisa. May anak pala si Yu King? Anak and I Su Changya, tama? Alam kong may galit ka sa pamilya Su at kay Su Kangye, pero huwag na huwag ninyong gagalawin ang an. AK Naya. Masusunod po, kamahalan. Lola, lolo, mga tito at tita, patawad po. Nadamay ko kayo sa gulo. Ano ka ba, ang prinsipe ang sumalong ng parusa para sa pamilya natin. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Tamaonge na nemo. Kung wala ang prinsipe, matagal na tayong nakulong lahat. Tama yan. Kami ng tita mo, naniniwala kaming tama ang ginawa mo. Xiao Tuanzi, inilagay mo tayong lahat sa panganib. Napakagulo mong bata ka. Naglakas loob kayong baliwalain ang prinsesang ito, papatayin ko kayong lahat. Lola, ito po ang niluto kong silver ear soup para sa inyo. Tikman niyo po. May kailangan ka na naman, Lola? Alam ko pong nagkamali ako, nagpadalos-dalos lang ako kaya ko nasabihan si Xiao Tuanzi. Paano naman yung pagbenta mo kay Xiao Tuanzi? At yung pagtulak mo sa kanya sa lawa? Kung hindi lang dahil kay Yue Zhong, matagal ka na naming pinalayas sa pamilyang Yue. Matandang hukluban. Mamatay ka na. Sisihin mo ang malas na batang iyan, siya ang nagpumilit na iligtas ang prinsipe. Xiao Tuanzi, sinabi na ng panganay mong tiyuhin ang sinabi mo, par-pareho ang lugaw nila. Magkakaiba ang oras ng epekto ng lason, kaya kailangang bantayan ang kalusugan ng lahat. Tita, tingnan niyo po. Nilalagyan niya ng lason ang tubig natin. Linlu, anong ginagawa mo? Sa pangalan lang, kapatid mo siya. Dahil kapatid ko siya, kailangan ko siyang itama, hindi ko siya pwedeng konsintihin. Krimen ito na ikapapahamak ng buong angkan ng mga Yu. Kahit hindi ako kadugo, bahagi ako ng pamilyang Yu, hindi ko hahayaan. Nailagay tayo sa panganib ng malas na batang yan. Ate, asin lang yan, maalat. Electrolyte water ito para hindi ma-dehydrate ang mga tao. Kasananggalingan. Sa ang libro ng medisina, nakasulat na nakakatulong ang tubig alat sa dehydration? Manloloko ka. Di ba mong inumin? Wag. Hindi naman ako nagtatae. Tama nga, naghahanap ka lang ng mapagbibintangan. Anong KO? Hindi ako nagtatae, pero masakit ang tiyan ko.
Noong umaga, noong kasama ko ang tita ko, ano ang ginagawa mo ng palihim? Tinuturuan ko ang mga refugee magsulat kasama siguro Yue. Wala akong oras para pumunta rito. Huwag kang manira ng kapwa. Bata ka, bakit ka nagsisinungaling? Bakit walang kikihi sa mundong ito? Ang ganda sana kung meron. Tita, alam kong mahal MOSI Xiao Tuanzi. Pero hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Pagbalik ng ninong ko, tanungin niyo siya. Linlu, bakit mo ginawa yon? Linlu, bakit mo ginawa iyon? Ninong, nagkamali ako, hindi ko sinasadya. Dahil sa'yo, nagtayang 100 na refugee, tapos hindi mo sinasadya. Ano ba ang sinasadya mo? Ipakulong ang prinsipe. Ang tapang ni Xiao Tuanzi. Constipated lang ako nitong mga nakaraang araw. Gamot na binigay ng doktor. Nahilog lang sa laga. Xiao Tuanzi, alam ka o na kung sino. Si Lin Yue, galing sa kanya ang gamot. Galing ba to sa tiyahin ko? Huwag mong pagbintangan ang nanay ko. Xiao Tuanzi, hindi maganda. Balik sa mansyon ng mga Yue, sinasakal na ni Lin Yue ang lola mo. Tiyo, tita, balik na tayo sa mansyon. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang na magkasakit ka para mapunta sa'yo ang atensyon nila, hindi ko go. Gustong mamatay ka. Hindi pa, Lola, gumising kayo. Lola, Lola. Gumising na kayo, Lola, gumising na kayo. Lola, Lola, gumising ka na, gumising ka na. Lolo Liu, ano pong nangyayari? Tuanzi, ang dugo mo ay nakakagamot lang sa mga taong wala pang 3 oras ang nakalipas. Paglampas ng 3 oras, kahit ubusin pa ang dugo mo, wala na itong silbi. Hindi ako naniniwala. Totoo ang sinasabi ng panganay mong tiyuhin. Lola, Lola. Lola, gumising ka na. Kuya, pamilyar ba sa iyo ang hikaw na ito? Kailan niyo yan? Pagkatapos na lang ng libing ni Lola natin pag-usapan. Mahal na hari, iligtas niyo po ako. Hindi ko sinasadyang mapatay ang matandang ginang ng pamilya Yu. Sigurado kang patay na siya. Opo, mahal na hari. Ginawa ko na ang lahat ng iniutos niyo. Wala na akong hinihingi, iligtas niyo lang po ako. Alam ba ng pamilya Yue na ikaw ang pumatay? Hindi pa po sa ngayon. Pero naiwan ko ang hikaw ko roon, malalaman din nila na ako ang may gawa nito. Hindi ko po kailanman sasabihin na itinatago niyo si Yu King para sa dugo ng kawalang hanggan. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay matapos mong malaman ang lahat ng ito? Mananatili ako sa templo habang buhay, gaya ng reyna at lalayo sa mundo. Tinatakot mo ba ako? Mahal na hari, ang dugo ni Tuanzi ay katulad ng sa kanyang ina. Tadhana na naman. Sige, patatawarin kita, pero kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Salamat, mahal na hari. Pumunta ka at bihagin ang batang si Tuanzi ng pamilya Yue. Gawin mo ito ng palihim, gaya ng ginawa natin kay Yu King noon. Ina, totoo ang sinabi mo, makikita na kita ulit. Pero parang alam na nila. Na ikaw ang nag-utos sa akin.
Kaya ililigtas mo si Ina, di ba? Naghihintay si Ina roon, oh. Ate Tuanzi, narinig ko sa mga monghe rito na may magandang bulaklak sa gubat sa likod. Pitasin natin at ibigay kay Lola. Ate Tuanzi, tingnan mo, nandoon siya. At Tuanzi, Ika-6 na prinsipe, huwag kang umiyak. May magliligtas sa atin. talaga Ate Tuanzi. Pero hindi mo dapat ako tinatawag na ate. Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Ang kuya mong prinsipe ay tiyuhin ko, kaya dapat tiyuhin din kita. Dahil pinoprotektahan mo ako, tatawagin kitang ate. Sige na nga, hindi naman ako lugi roon. Darating na ang prinsesa, umihi ka na lang mamaya. Hindi na kaya, hindi ko na mapigilan. Ate Tuanzi, Ate Prinsesa, bakit niyo kami kinidnap? Hindi ko rin alam. Bakit kaya tayo kinidnap ng tiyuhin? Baka dahil nahuli si Linlu na naglalason kaya gusto na nilang tapusin ang lahat. Si Linlu ang naglason. Esan, Ate Tuanzi, may gusto akong aminin sa'yo, huwag kang magagalit. Ate Tuanzi, may gusto akong aminin sa iyo. Huwag kang magagalit ha? Hindi talaga monghe ang nagsabi sa akin tungkol sa bulaklak, si Linlu ang nagsabi sa akin. Ate Tuanzi, nangako kang hindi ka magagalit. Hindi naman ako galit sa iyo. Ano ba talaga ang plano ng tiyuhin? O baka may nag-uutos din sa kanya? Ate Tuanzi, natatakot ako. Bakit wala pang dumarating para iligtas tayo? Iligtas kayo. Hindi nila kayo mahahanap. Princess, bakit mo kami kinukulong? Princess, wag na wag mo akong tatawaging prinsesa. Isa lang akong asong inaalagaan ng aking ama. Tita, ano ang balak mong gawin? Sa tingin mo, para mabuhay, pinainom ko ang nanay mo ng gamot para magmukhang patay at ako mismo ang humukay sa gi. Anya sa libingan para ialay sa aking ama. Ngayong naiisip ko, napakatanga ko. Bakit hindi ko nalang ininom ang gamot na yon? Ikaw ang nag-frame sa nanay ko. Masamang babae. Tama. Hindi ba gusto mong iligtas ang nanay mo? Magmakaawa ka sa akin, magmakaawa ka para sabihin ko kung nasaan siya. Tulong. Tumahimik ka. Nasaan ang bata? Hindi ba siya nasa karwahe ng asawa ng pangalawang kapatid ko? Wala rito. Hindi ba kasama siya ng ama niya? Ika-6 na prinsipe, sumunod ka ng maayos. Lakad.
Mahal na prinsesa, saan tayo pupunta? General Su, bakit hindi mo ako samahan? Utos ng mahal na hari, kamatayan ang parusa sa susuway. Saan kaya nagpunta ang bata? At ang prinsesa? Kuya, 2 araw na siyang hindi nakakauwi. Nahanap ito sa lugar kung saan namatay ang lola. Tama. Ang ibig mong sabihin, ang prinsesa ang pumatay sa lola? Malamang ay may kinalaman din siya sa pagkawala ng bata. Kasalanan ko ang lahat. Dapat ay napansin ko agad. Kuya, hindi mo kasalanan yan. Sinabi na ninyo na buhay pa si King King. Bakit hindi ko naisip kung paano niya nalaman yon? Kuya, ang ibig mo bang sabihin ay baka kinuha rin ng hari ang bata gaya ng ginawa niya kay King Ting? Tao po. Nasaan ako? Tao po. Tao po. Saan galing ang batang ito? Magandang araw po, tita. Bakit kamukhang-kamukha niya si King Ting? Tita, nauuhaw po ako. Pwede po bang makahingi ng tubig? Heto, Daon-daon lang sa pag-inom. Tita, bakit niyo po ako tinititigan? Bata, Pwede ka ubang makita ang kwinta mo? ito nga, ito talaga yun. Bata, kilala mo ba ang may-ari ng kwintas na ito? Pwede mo bang sabihin sa akin kung kanino galing ito? Sa nanay ko po ito. Igatukin. Bata, kung malalaman lang ng nanay mo na buhay ka, matutuwa siya ng sobra. Pati na rin si General Su. Tita, close po ba kayo ng nanay ko? Magkaibigan kami. Si General Su po ba ang tatay ko? Ang pangalan ng tatay mo ay Su Changye. Napakagapo niya. Kung malalaman lang ang tatay mo na buhay ka, siguradong magmamadali siyang bumalik dito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, noong malaman ng tatay mo na pumanaw na ang nanay mo at nawala ka, nagpunta siya sa hangganan para magbantay. Hindi po patay ang nanay ko. Paano mo nalaman? May utos ang mahal na reyna, ibigay niyo ang batang si Xiao Tuanzi. Tara, pumasok ka. Bilisan mo, Xiao Tuanzi. Tandaan mo, kahit ano pa ang mangyari sa labas, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto, naiintindiha. Imo, Mahal na reyna, ibigay niyo na ang batang si Xiao Tuanzi. Matagal na akong mag-isa rito, walang bata rito. Kung ganoon, huwag niyo akong sisihin kung magiging Walang galang. Ako ang reyna ng dinastyang Yue. Kung walang utos mula sa emperador, tingnan natin kung sino ang mga ngahas. kapapan niyo. Sandali. Hanggat buhay ako, hinding-hindi kayo makakalampas ito. Utos ng emperador, kamatayan ang parusa sa susuway. Xiao Tuanzi, huwag na huwag kang lalabas, kundi mawawalan ng saysay ang sakripisyo ng ina ni Xiao Yu.
Punong Ministro Yu, nasaan ang apo mong si Xiao Tuanzi? Bakit hindi mo siya kasama? Mahal na emperador, nawawala ang aking apo simula kahapon, at kasalukuyan siyang hinahanap ng buong sambahayan ng mga Yui. Nawala na naman? Mahal na emperador, hindi maganda ang inyong kalusugan. Hindi maaaring walang pinuno ang bansa. Pakiusap, palayain niyo na ang prinsip. Ano ang masama sa kalusugan ko? Magdaraw sa ko ng korte bukas. Bakit kayo narito? Mahal na prinsipe, pakiusap, iligtas niyo ang aming batang si Xiao Tuanzi. Tumayo kayo at magsalita. Opo, prinsipe, habang naglalakad tayo. Pinupuntirya na ng emperador si Xiao Tuanzi. Hindi natin alam kung nasaan siya. Natatakot akong nasa panganib siya. Ana? Tara na, Yuking. Yuking, bilisan mo, Yuking. Tito Prinsipe, huwag kang umiyak. Hindi pa lumilipas ang 3 oras, kaya ko pang iligtas ang mahal na reyna. Xiao Yu, Xiao Tuanzi, si Yiking ay nakakulong sa bundok Zijin. Kailangan niyo siyang iligtas. Aina, Aina, Aina. Wala nang silbi si Xiao Tuanzi. Bakit? Hindi ba't nagising siya kanina? Xiao Tuanzi, ang dugo mo ay hindi milagro. Matagal nang nilalason ng emperador ang reyna. Malala na ang kanyang kondisyon. Ang nangyari kanina ay huling hirit lang ng buhay. Patawad, dahil sa akin ay nawalan ka ng ina. Mahal na prinsipe, huwag kayong padalos-dalos. Padalos-dalos? Ang asawa at anak mo ay muntik nang mamatay dahil sa kanya, at sasabihan mo akong huwag padalos-dalo. Napakagaling mo, General Su. Asawa tana? Ang asawa ko ay namatay sa panganganak, at ang anak ko ay nawala kung saan. Prinsipe, huwag niyo akong hamunin. Kapag nasa panganib ang bayan, handa akong nyalay ang buhay ko. Papa! Ito biyayong anakemo? Xiao Yu, ito ay larangan ng digmaan. Paano mo nadala ang anak mo sa ganitong kapanganib na lugar? Tingnan mong mabuti, kanino siya kamukha? Yuking, binabati kita, tama ang hula ni Papa. Sabihin mo ulit, Papa.
Papa, kumain ka ng dalandan. Buhay pa talaga sina Papa at Mama. Buhay rin, SI ching. Sabi ni Lolo Liu, kailangan ng selyo ng emperador at ang tansong espada na pamana ng pamilya Supara. Mailigtas si Mama. Lolo Liu. Lolo Liu, maaari ka nang magpakita. Munting bata, anong nangyayari sa iyo? Ngayong nandiyan na ang tatay mo, kinalimutan mo na ang oras ng pagtulog na matandang ito? Lolo Liu, magpakita ka na po. Nakita ko na ang tatay mo noon. Noong unang panahon, nakatira pa kami sa isang silid. Itay, siya po si Lolo Liu. Waylan, bakit parang pamilyar ka sa akin? Naalala ko na, ikaw yung maliit na ahas na iniligtas ni King. Kaya pala lagi siyang nakikipag-usap sa iyo, akala ko ay kinakausap niya lang ang sarili niya. Hindi na kaya ni Yu King, kailangan ninyong magmadali. Munting bata, ngayong nakabalik na ang tatay mo, kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ang nanay mo. General Su, pakiusap, ipagpatuloy mo ang pagpapanggap na ililigtas mo ang hari para matulungan mo o makuha ang selyo. Walang problema. Basta may ligtas si King, gagawin ko ang lahat. Umaasa ako sa inyo, mahal na prinsipe. Mahal na hari, patawarin ninyo ang aking pagdating. Qiao Yu, sa mga nakaraang taon, ito ang hinahanap mo, hindi ba? Ano ang ginagawa mo? Su Changya, AKO Ong Emperador. Ikaw ay tauhan ni Xiaoyu at ako ang asawa ni Yu King. Para sa kawalang hanggan, ikinulong mo ang aking asawa. Araw-araw mong ininom ang dugo niya para mabuhay. Ngayon, gusto mo pang ikulong ang anak ko. Mahal na hari, sa tingin mo ba ay wala akong utak? Alam ninyo na pala. At kung alam namin, ano ngayon? Kahit durugin ko ang selyong ito, hinding-hindi ko ito ibibigay sa inyo. Ina, Sa wakas, naipaghiganti na kita. Itay, hindi ba ito ang bahay ninyo? Bakit tayo kailangang mag-ingat? Inay, inay, dinala ko ang itay para iligtas ka. King. Itay, bilisan mo, gamitin mo ang tansong espada para buksan ang pangalawang pinto. Kaya mo yan, Itay. Itay, anong nangyayari? Peking espada ba ang gamit mo?
Ang batang ito ay matalino, mana sa pamilya Su. Sugoin, ano ang palagay mo? Salamat sa inyong ngayon. Sa wakas ay nakita ko na ang dugo ng kawalang hanggan ng emperador. Umalis na kayo, hindi ninyo siya matatalo. Inay, ililigtas ka namin ni Tito Prinsipe at ni Itay. Kailangan mong magpakatatag. Gayon, walang makakaalis sa inyo. Lalo na ang batang ito. Ano ang nangyayari? Sugoon, hindi mo ba alam na ang tansong espada ay pumipili ng sarili nitong amo? Ako ang tanging tagapagmana ng pamilya Su, ako ang amo nito. Ang tansong espada ay isang sinaunang artifact na may sariling espiritu. Sumusunod lang ito sa amo na gusto nito. Kahit ialay mo pa ang iyong katawan, wala ring silbi yan. Ang tatay ko lang ang tanging amo ng tansong espada, pakawalan mo na kami. Masyado kang madaldal, bata. At tatahimikin din kita mamaya. Hindi naisip ng emperador na para makamit ang kawalang hanggan, kailangang isalin ang lahat ng dugo. Ang ibang tao sa sarili niyang katawan. Paiwan Emosia. Gusto ko ng kawalang hanggan. Gusto kong mabuhay kasabay ng langit at lupa. Ako ang Panginoon ng mundong ito. Tito! Lolo! May dalawa pang gustong mamatay. Ikaw pala. Kasalanan ko ito, Yu King. Patawarin mo ako. Hindi ko napigilan ang demonyo sa loob ni Xiao Tuanzi. Bakit mo pinatay ang lolo at tiyuhin ko? Pagbabayaran mo ito ng dugo. Ang saksak na ito ay para sa lolo ko, at ang saksak na ito ay para sa tiyuhin ko. Wala na tayong oras para magpaliwanag. Gisingin niyo na siya, kundi ay mapapahamak siya. Hindi pa tapos. Xiao Tuanzi, huminto ka na. Xiao Tuanzi, lumapit ka kay Papa. Papa, Lumilipad ang mga insekto. Kanino ka nangungulila? Ang mga bituin sa langit ay lumuluha, ang mga rosas sa lupa ay nalalanta. Lumilipad ang mga insekto. kanino ka nangungulila? Ang mga bituin sa langit ay lumuluha, ang mga rosas sa lupa ay nalalanta.
Lumilipad ang mga insekto. Baby, Mama, baby. Mama, nahanap na rin kita. Hindi na ako pagtatawanan ng mga bata sa ampunan dahil wala akong nanay at tatay. Majing mabait ka, Xiao Tuanzi. Nalala MOBA ang pangako MOK mama na alagon mo asay papa? Kaya MOBA? Mama, anong nangyari sa iyo? Walang silbi iyan, si Yao Tuanzi. Matagal nang pumanaw ang nanay mo. Pinipilit niya lang huminga para makita kayo ng papa mo sa huling pagkakataon. Hindi. Ang dugo ko ay kayang magbigay buhay sa lahat. Ayaw kong mamatay si mama. Mawizak. Xiao Tuanzi, nalampasan mo ang iyong panloob na demonyo. Tapos na ang misyon ni Lolo Liu. Naway maging masaya ka sa hinaharap. Lolo Liu, saan ka pupunta? Halam, Xiao Tuanzi. Nagbabalita tayo, ang mag-asawang Suchangye, ang pinakamayaman sa bansa, ay nahanap na ang kanilang anak na nawala 5 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng blood type matching.